Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan muling nabuhay si Shiratori gamit ang aura ni Acrobatic Silky, habang ang yokai ay tuluyan ng naglaho. Pagkatapos ng laban, ay bumalik na sa normal na gawain ang ating mga bida, kung saan pumasok na sila sa eskwelahan. Bigla namang nagulat si Momo sa kanyang nakita, dahil sina Shiratori at Okaron ay magkasama. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 19 at 20. Nagsimula ang chapter, kung saan si Okaron ay nagpupush up, at nang maka-20 push up na ito ay nakaramdam siya kaagad ng kapangyarihan. Siya ay bumagsak sa sahig at sinabi, na hindi ko kinakaya. Pero hindi dapat ganito. Nagsuot siya ng mga pabigat sa kanyang mga kamay at sinabi sa kanyang sarili, na kapag hinanap namin ang gintong bola, siguradong may isa pang halimaw na hahabol sa amin, at kakailanganin ko itong harapin. Patuloy na nag-ensayo si Okaron, habang inalala niya ang sinabi sa kanya ni Seiko, na magsisimula tayo sa 5 set ng tig-100 push-ups, sit-ups, rows, at squats. Habang nag-e-ensayo ang ating bida, sinabi niya sa kanyang isipan, na kailangan kong lumakas. At kapag hindi, malalagay ko lang sa kapahamakan si Ayase-san. May bigla namang tumawag sa kanya, na nasa kanyang likuran at ito ay si Shiratori. Sinabi ni Okaron, na Shiratori-san, may kailangan ka ba? Sinambit ni Shiratori, na isa kang demonyo, at ako ay isang tao. Alam ko na hindi ito pwede, dahil hindi ako demonyo, pero hindi ko na kayang labanan pa ang nararamdaman ko. Hindi naman magets ni Okaron ang sinasabi ni Shiratori, habang sinabihan siya ni Aira, na manatili ka lang na ganyan Takakura-kun. Huwag kang gagalaw, at isara mo ang iyong mga mata. Nilapitan ni Shiratori ang ating bida, hinawakan ang kanyang mukha, at nagtangkang halikan ang bibig ni Okaron. Sumigaw ng napakalakas si Okaron, at itinulak niya ang mukha ni Shiratori papalayo sa kanya. Sinambit ni Shiratori, na bakit mo ako pinipigilan? Kumikilos ka ng kakaiba, Takakura-kun. Sinaad ni Okaron, na ikaw ang gumagawa ng kakaiba. Bakit bigla mo na lang ginawa yun? Sinabi ni Shiratori, na dahil kapag ikaw ay magko-confess, dapat mo silang halikan muna, di ba? Nakasulat ito sa libro ng Confession Keys. Ang lalaki ay kailangan munang tumanggap ng halik. Sinambit ni Okaron, na mali yun, Shiratori-san. Anong klaseng libro ang binabasa mo? Sinaad ni Shiratori, na ang libro na nasa library ng tatay ko, habang sinabi ni Okaron, na yon ay mga porno magazine. Akala ko sikat ka sa mga lalaki at babae, Shiratori-san. Bakit parang wala kang kaalam-alam tungkol sa pag-ibig? Sinabi ni Shiratori, na isang kulisap ba na walang sapatos, habang sinaad ni Okaron, na hindi yun ang sinabi ko. Si Shiratori ay pinipilit na halikan si Okaron, habang ang ating bida ay pinipigilan ito. Sinabi ni Okaron, na tigilan mo na ito, sikat ka, at hindi mo dapat ginagawa ito. Sinambit ni Shiratori, na huwag paghaluin ang kasikatan at pag-ibig. Hindi mo nga alam kung ano ang kailangan para maging sikat. At huwag mong sabihin na wala akong alam tungkol sa pag-ibig. Hindi lang ako pamilyar dito, kaya tigilan mo na ang pagkutsa sa akin dyan. Sinabi ni Okaron, na yan nga ang sinasabi ko. Ginugulo mo ang lahat ng bagay ngayon. Sinaad ni Shiratori, na ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Hayaan mong umamin ako sa iyo. Sinambit ni Okaron, na nababaliw ka na ba? Sinaniban ka na naman ba ng masamang espiritu o kung ano man? Ang mga binti nila ay nagkabuhol, at sa isang iglap ay bumagsak silang dalawa sa lupa, na para bang sila ay maghahalikan. Si Okaron ay gulat na gulat sa pangyayari, habang pabor naman ito kay Shiratori at aakma niyang hahalikan ang ating bida. Dito na dumating si Momo, kung saan nakita niya ang nangyari sa dalawa at nabitawan niya ang mga gatas na binili niya, habang gulat na gulat naman si Okaron noong nakita niya si Ayase. Habang nagtinginan ang dalawa, sinabi ni Shiratori na nakapikit, na bilasan muna, Takakura-kun. Sinabi ni Okaron kay Momo, na hindi ganoon kung ano ang nakikita mo. Sinambit ni Momo, na siraulo ka, at agad na nag-walk out ito. Pinulot naman ni Okaron ang mga gatas na iniwan ni Momo, habang sinasabi niya, na Ayase-san. Hindi ito ganon kung ano ang sa tingin mo. Sinaad ni Momo, na sinabi mo na gagawa ka ng report, at ngayon ay makikita-kita na kasama mo lang pala ang babaeng yan. Tinanggal mo din ang iyong panlabas na damit, at ikaw ay pawis na pawis.
At ano yung mga bagay na nasa iyong mga kamay? Props ba yan para sa inyong ginagawa? Sinabi ni Okaron na kaya kong ipaliwanag ang lahat habang sinambit ni Momo na ayokong marinig yan. Ngayon, nagsisinungaling ka lang pala sa sinabi mong report. Umami naman si Okaron na hindi nga totoo ang report habang sinabi ni Momo na sapat na ang aking narinig. Sinaad ni Okaron na teka. Kaya kong ipaliwanag ang lahat habang biglang tumaas ang boses ni Momo na sinabi ko na diba, tama na yun. Tuluyan nang umalis si Momo at bumalik ito sa kanilang classroom. Sinabi ng kanyang kaklase na maligayang pagbalik Momo nasaan ang aking inumin. Si Momo ay umupo at yumuko sa kanyang desk habang sinasabi nito na iniwan ko iyon sa sahig. Sinabi ng blonde ang buhok na kung ganoon ay hindi mo ba ito dala habang sinabi ng isa na nagbibiro ka ba. Sinambit ni Momo na sandali lang, nag-iisip ako. Nagulat ang dalawa niyang kaklase sa kanyang sinabi habang biglang may ipinakitang mantis shrimp. Ang kanilang klase ay pinag-aaralan ng mantis shrimp at sinabi ng kanilang guro na ang mantis shrimp ay kayang sumuntok ng humigit kumulang 80 kilometro bawat oras. At ang suntok ay may lakas na 150 kilogram ng puwersa, kung ito ay palalakihin sa sukat ng tao, magiging humigit kumulang 700 tonelada iyon, sapat na para patayin ang isang elepante sa isang suntok. At iyon ay nasa ilalim ng tubig kung saan may resistensya, isipin mo kung gaano kalakas ang mapanirang puwersa nito sa lupa. Habang pinagmamasdan ni Momo ang mantis shrimp ay sinabi nito na may mga pagkakataon na gusto mong sumuntok ng isang bagay talaga, hindi ba? Sinaad ng may kulay ang buhok na wow. Kinakausap niya ang mantis shrimp habang sinabi ng isa na wala siya sa tamang pag-iisip. Naalala ni Momo ang nakita niya kina Shiratori at Okaron kanina, kaya pinagsusuntok niya ang kanyang mukha upang makalimutan ito. Naguguluhan naman ang dalawa niyang kaibigan sa kanya at sinabi na para bang sinasaniban siya ng mantis shrimp. Inilipat naman ang scene sa klase ni Okaron kung saan ito ay kunwaring nag-aaral pero siya ay nag-ehersisyo. Sinabi niya sa kanyang isipan na tama si Aya Sesan, hindi mahalaga ang mga dahilan. Ang kanyang mga binti ay may pabigat na din habang sinabi pa niya na akala ko kung magiging mas malakas ako sa likod niya, magiging astig ako. Nagsinungaling ako sa kanya ng sinasadya, at ang nakuha ko ay ang bunga ng aking mga gawa. Anong pakialam mo kung nadismaya siya sa iyo? Kung gusto mong isaalang-alang ang nararamdaman ni Aya Sesan, huwag magbigay ng dahilan. Maging mas malakas ka. Habang patuloy na nagpapalakas si Okaron, ay biglang nagkaroon ng tubig sa kanyang inaapakan, at nang tignan niya ang kanilang classroom ay siya na lamang ang nasa loob ng silid. Bigla naman itong nagulat dahil may narinig siyang sumisigaw na may tao ba dyan. Agad na pinuntahan ni Okaron ang tao at nang makita na niya kung sino ito, ay si Shiratori pala. Napagtanto naman ni Shiratori na si Okaron ang tao na nasa kanyang harapan habang tinanong siya ng ating bida kung nasaan ang mga tao sa kanilang paaralan. Sinabi ni Shiratori na anong nangyayari, ito ba ay gawa ni Momo? Sinambit ni Okaron na ngayon na nabanggit mo siya, ay pupuntahan ko siya. Nang buksan ni Okaron ang classroom ni Momo, ay wala din ni isang tao. Napansin naman ni Shiratori na ang labas ng kanilang paaralan ay madilim, at agad niyang ipinaalam ito kay Okaron. Sinabi ni Okaron na ang ganitong sitwasyon. Naranasan ko na ito noon. Inilipat naman ang scene kay Momo kung saan ang buong sahig ng kanilang paaralan ay may tubig, at sinusubukan din itong buksan ang bintana. Sinaad ni Momo na hindi ito maganda. Ang lahat ng bintana ay sarado. Ang pangit nito. At sa tingin ko, tumaas na ang tubig. Bigla namang naalala ni Momo si Okaron at sinabi sa kanyang isipan na anong nangyayari Okaron. Ako lang ba talaga ang nandito? Nagalit siya sa kanyang sarili at sinambit na nakakainis. Nagagalit ako kasi naisip ko na naman siya. At anong nangyayari sa tubig na ito? May biglang naramdaman si Momo ng kakaiba at sinabi na ano yon. Tila may papalapit na bagay na napakadelikado. Ang naramdamang kakaiba ni Momo ay mukhang isang napakalaking anaconda na nasa loob ng kanilang paaralan. Ang halimaw ay napatingin kung nasaan si Momo, ngunit nung tignan na niya ito ay wala na siya doon. Si Momo ay nakapagtago sa likod ng pinto at daang-dahan itong sumulyap kung nasaan ang halimaw. Nang makita na ni Momo ang halimaw ay napasabi ito na ano ang bagay na yan. Isa bang dinosaur ang halimaw na yan?
Bigla namang lumingon ang halimaw at tila nakita niya si Momo, habang ito ay agad na binalik ang kanyang ulo sa likod ng pinto. Alam ni Momo sa kanyang sarili na nakita siya ng halimaw at labis ang kabang nararamdaman nito. Bigla namang nagpakawala ng isang parang beam ang halimaw na nagmula sa kanyang bibig patungo sa kinalalagyan ni Ayase. Ang lahat ng bagay na tumama sa atake ng halimaw ay nasira, habang si Momo Ayase ay nakaligtas, kung saan ito ay umupo upang makaiwas. Sinabi niya sa kanyang sarili na Diyos ko, hindi ako makapaniwala na si Okaron ay wala dito. Inilipat naman ang scene kung nasaan sina Shiratori at Okaron. Narinig nila ang ingay na ginawa ng halimaw na kaharap ni Momo, at napatanong si Shiratori na kung ano yung ingay na yon. Sinambit ni Okaron na hindi ako sigurado, pero mukhang ang tunog nito ay isang pagsabog. Labis na natatakot si Shiratori at sinaad na ano ang nangyayari dito. Ikaw at si Ayase Momo ay hindi naman gumagawa ng isang patibong para sa akin. Sinambit ni Okaron na syempre hindi. Gusto ko ring malaman kung ano ang nangyayari. Pero nangyari na sa amin ang ganito dati, ang labas ay nagiging sobrang dilim, at kami ay napapalibutan ng mga pader. Sinabi ni Shiratori na ano ang nangyari pagkatapos, habang sinaad ni Okaron na noong natalo namin ang alien, ang lahat ay bumalik sa normal. Sinambit ni Shiratori na alien. Teka muna, totoo ba ang mga aliens? Sinabi ni Okaron na oo, sa totoo lang, mas malala pa sila kaysa sa mga yokai. Tinanong ni Shiratori na kung ganoon, bakit hinahabol kayo ng mga alien? Sinaad ni Okaron na hindi ko din alam. Pero parang may kinalaman ito sa pagkuha ng mga ari ng tao. Habang nag-uusap ang dalawa, ay may biglang isang halimaw ang nagpakita sa kanilang harapan. Ito ay parang isang alimasag na tinubuan ng binti at kamay ng tao. Bigla namang nagsalita ang halimaw na Chiquitita, you and I cry, but there's a sun shining in the sky for you, Chiquitita. Pagkatapos magsalita ng halimaw, ay agad na kumilos ito at inatake si Shiratori. Mabilis namang kumilos si Okaron upang buhatin si Shiratori at iwasan ang pinakawalang suntok ng halimaw. May nakita ang halimaw na ikinagulat niya, maging si Shiratori ay nabigla sa kanyang nasaksihan. Si Okaron ay ginamit pala ang kapangyarihan ni Turbo Granny at sinabi, napagod na ako, hindi, kalimutan na natin ito, hindi ko kayang maging bodyguard para sa isang babae. Ibinaba ni Okaron si Shiratori at sinabi, na nakaharang ka sa dadaanan ko, Shiratori-chan. Sinambit ni Aira na Shiratori-chan. Huwag mo akong tawagin ng ganyan, kung hindi pa tayo naghahalikan, habang sinabi ni Okaron, na pagod na ako. Nagsalita namang muli ang kanilang kalaban at sinabi niya ulit ang kanyang Chiquitita, you and I cry, but there's a sun shining in the sky for you, Chiquitita. Bigla namang may isang malakas na puwersa ang tumama kay Okaron, na naging dahilan upang bumaon ito sa kanyang kinatatayuan, na para bang isang gravity. Hindi magawang makatayo ng ating bida, habang labis namang nababahala si Shiratori para kay Okaron. Bigla namang lumitaw ang mga Serponian, na dati nilang nakalaban at pinaligiran ang nakahandusay na si Okaron. Sinabi ng mga aliens, na nagkita tayong muli, lalaking tao. Napagtanto naman ni Okaron, na sila ang mga aliens na nakalaban nila dati, habang bigla namang itinapat ni Shiratori ang kanyang rosaryo sa mga Serpo at sinabi, na tumigil kayo sa pagkilos. Lumayo kayo sa kanya, at ako ang harapin nyo. Pinilit namang magsalita ni Okaron at sinabi, na tumakbo ka na, Shiratori-san. Nandito sila para kumuha ng babaeng tao. Bigla namang itinapat ng isa sa mga Serpo ang kanyang palad kay Shiratori, at tumilapon ito papalayo. Labis na nangamba si Okaron sa nangyari kay Shiratori, habang sinabi ng mga Serpo, na ginawa naming tanging ang mga tao na may mataas na espiritual na antas lamang ang papayagang pumasok sa espasyong ito, mukhang may sira ang aming kagamitan. Nandito kami dahil gusto namin ang saging mo, gusto namin ito, gusto namin ito. Sumigaw naman si Okaron, na Diyos ko. Bakit lahat na lang ay gusto ang aking bagay? Sinambit ng Serponian, na dahil ito ay napakaganda, mayroon kang kamangha-manghang kapangyarihan, na maaaring lampasan ang aming sariling teknolohiya. Gusto namin ang iyong kapangyarihan, pag-aaralan ka namin, at ililipat ang iyong kapangyarihan sa aming mga sarili. Sinabi ni Okaron, na iyan ang kapangyarihan ng sumpa. Tiyak na hindi ito mula sa akin. Ang aking pisikal na kakayahan ay mas mababa sa karaniwang tao.
Sinabi ng Sir Po, na sumpa, anong klaseng saging yan, habang sinaad ni Okaron, na hindi ko alam. Sinambit ni Okaron sa kanyang sarili, na sinusubukan ko na ito kanina pa, pero hindi ako makapag-transform. Para itong kapag pinipigilan ni Aya Sesan ang sumpa gamit ang kanyang psychic powers. Unti-unti namang nasisira ang damit ni Okaron, at hindi niya alam kung bakit ito nangyayari sa kanya. Ang mga Serponian pala ang sumisira sa damit ni Okaron, kung saan itinaas nila ang ating bida at sinabi, na simulan na natin ang proseso kaagad, unang-una, puputulin namin ang iyong saging. May isang gunting ang lumabas sa pantalon ng Serponian, habang napasigaw si Okaron, na tumigil kayo. Isa na lang ang itlog ko. May bigla namang buhok ang pumulupot sa leeg ng Serponian, at ito ay nanggaling sa isang misteryosong babae, na lumitaw sa ibaba ni Okaron, at inatake ang mga aliens. Lumitaw din ang halimaw na mukhang crab sa likuran ng isa sa mga Serponian, habang ipinakita na ang mukha ng babae at sinabi nito, na ngayon, mukhang ako talaga ang The Chosen One, pagkatapos ng lahat. Pakawalan niyo si Takakura-sama, ngayon din. Mukhang ang kapangyarihan ni Acrobatic Silky, ay napalabas at nagamit ni Shiratori, at ito din ang dahilan kung bakit nanatili siya kasama sina Okaron at Momo. Dito na natatapos ang chapter 19 at 20 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!